Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Maatikabong batuhan at girian, sumiklab sa demolisyon sa North Triangle, Quezon City. Kaguluhan! Umabot hanggang EDSA kaya napilitang isara ang bahagi nito. Ang northbound lane tuloy mistulang naging parking lot dahil sa kaguluhan. Demolisyon pansamantalang ipinatigil ng korte. Mga residente nagdiwang. Hindi ako working lord. Hindi ako operator. Ilocos Sur Governor Chavit Singson itinanggi ang paratang ni Senadora Miriam Santiago. Sabay hamon sa Senadora. Charlie Atong Ang nagsalita na rin. Binabulaanan ding nagpapaweteng siya. Pangulong Noynoy Aquino sa isang hotdog stand sa New York na nanghalian. Miyembro ng Secret Service, todo bantay. Executive Secretary Paquito Ochoa ginisa ng mga kongresista sa naging papel sa Manila hostage-taking. Imbes na kayo ang nag-shield sa presidente, siya ang nag-shield sa inyong lahat. Umano'y problema sa komunikasyon ng Communications Group. Inusisa rin. Rumarampang modelo sa London. Hindi kinaya ang sobrang taas niyang takong. Richard Gutierrez nagsalita na tungkol sa hiwalayan nila ni Jewel Mish. Anak ni Robin Padilla na si Queenie. Inaming hindi nila agad na lamang pinakasala na ng kanilang ama, si Mariel Rodriguez. At performance ni Charis sa Glee. Patuloy na umaani ng papuri. Ilang celebrities kabilang ang international singer na si Josh Groban bumili. Sa GMA Network Center, narito si Mel Tiangco. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Isang malaking demolisyon ang naganap sa maghapong ito sa Quezon City. Nauwi po ito sa karahasan. Naparalisa ang traffic sa EDSA ng ilang oras. At marami ang naperwisyo. Nakatutok si Oscar Oida. Maaga pa lang binarikadahan na ng mga residente ang bahaging ito ng Sitio San Roque 2, Barangay Pag-asa, Quezon City. Handa na sa pagdating ng mga magde-demolish sa kanilang lugar. Nakahanap pa ng pagkukunan ng lakas ng loob ang mga residente sa isang lalaking biglang sumulpot sa kanilang lugar. Siya raw si Wilfred Sumulong Torres at anya, siya ang may-ari ng lupa. Ang pangako niya, walang magpapalayas sa mga taga roon. Ipaglalaban natin ang ating mga kapwa Pilipino. Hindi ko paglalaban natin yung mga nagpapanggap na may-ari. Ako, inakusahan ako may-ari ng Pilipinas. Ako may-ari. Ito lang, hindi ko kaya pagtanggol eh. Pero pagdating ng mga pulis at ng demolition team, sa girian pa rin humantong ang sitwasyon. Maya-maya pa, nagliparan na ang mga bato. At nang pasukin ng demolition team ang lugar, nalipat ang tensyon sa mismong gitna ng EDSA. Humarang mga residente, nagsipaghigaan pa ang ilan sa daan. Pati ang barangay outpost na ito, iniharang ng mga residente sa gitna ng EDSA. Pero agad itong itinulak pabalik ng demolition team. At dahil walang gustong magpatalo, nagmistulang patintero ang tagpo. Lalong tumaas ng tensyon nang mag-umagaw ng atensyon ang lalaking ito na may tangang mahabang patalim. Agad din siyang nawala matapos sumuot sa mga iskinita.
Tirik na ang araw, matindi na ang traffic. Kaya mismong si QCPD District Director Benhardi Mantele na ang lumapit sa mga taong humaharang sa gitna ng EDSA. Pero muling sumiklab ang karahasan. Nagbatuhan, pati ang mga tauhan ng demolition team gumanti ng pamamato. Pati ang mga batang paslit na ito sumali rin sa batuhan. Ilan ang naitalang sugatan bunsod ng batuhan. Kabilang dito ang isang residente, 2 kagawad ng demolition team at 2 pulis. Kabilang na si Police Senior Inspector Celso Destajo. Oscar Oida nakatutok, 24 oras. 7 oras nagtagal ang gulo sa Agham Road. Nagmatigas kasi ang mga residente at hindi nagpatinag sa mga otoridad. Naibsan lang ang tensyon nang ipinatigil ng korte ang demolisyon. Mula sa Agham Road, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. May lalaban at nakalandaraw makipagmatigasan ng mga residente rito sa Agham Road sakaling ituloy ng National Housing Authority ang demolisyon sa lugar. Pinarahan ng barikada ang southbound lane ng Agham Road at ginuwardyahan ng mga residente ang papasukan ng demolition team. Sa oras na kanilang makikitang may tropa ng mga pulis na papalapit, nagtatawag ng saklolo ang mga nasa barikada at isinisigaw sa megaphone na pumoste na. Pagkatapos doon sa kapila, tila sila data ililipat dito sa atin. Kaya hiningi po niyo yung suporta na sana magkesa po tayo uli tulad ng ginawa natin kanina. Wala raw silang balak na lisanin ang kanilang mga takanan. Gusto ko malaman ni Presidente sa buong mundo na ang walang hiyang namumuno rito, tanggalin ni Presidente. Kasuhan. Okay ba? Okay po. Kami mahirap lang kami. Wala kaming pinag-aralan. Wala kami hanap buhay. Huwag mo ako itapos sa bundok. Mamamatay ako ron. Dito sa kahabaan ng Agham Road, higit 1,000 pamilya ang nakatira. May voluntaryo na raw lumisan, pero ang halos 80% ng mga informal settlers dito ayaw lumipat sa itinayong relocation site sa Rodriguez, Rizal. Para sa kanila, hindi nagbigay ng sapat na panahon ng gobyerno para sila'y lumisan at biglaan na lamang silang tinimbrihan na ang kanilang mga tirahan kailangan ng gibain para bigyan daan ng proyekto ng lokal na pamahalaan. Ano man ho yung gawin nilang pagpipilit sa amin dito, magkakaroon ho ng buwisan ng buhay, pero hindi ho kami aalis. Pasado alas 3 ng hapon kanina, dumating ang good news sa mga residente. Naglabas daw ng temporary restraining order ang korte. Kaya ang mga nasa barikada, hindi na itago ang saya. Ngayong suspindido ang demolisyon, patuloy daw nilang mamatyagan ang sitwasyon. Madali raw sana para sa kanila na malirahan sa relocation site, pero ang problema nila, malalayo sila sa kanilang mga trabaho at sa paaralan ng kanilang mga anak. Sa mga sandaling ito, nakabara pa rin sa southbound lane ng Agham Road ang barikada na itinayo ng mga residente. Sa kalsada na raw sila magpapalipas na magdamag, mabantayan lamang ang galaw ng demolition team at ng mga pulis. Mel? Gano'ng katagal yung TRO, Emil? Ang sa impormasyong ating nakuha, Mel, hanggang bukas ng umaga, alas 8. At mula doon sa oras na iyon, muling mag-oobserba at hihingi ng order itong Quezon City Police District at itong demolition team kung kailangan bang isagawa o ituloy ang demolisyon na nakatakda bukas ng umaga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Naku, malaking perwisyo po ang idinulot ng demolisyon sa mga motorista. Halos tumigil ang daloy ng trapiko sa maraming mga lugar mula sa North EDSA. Nakatutok live si Julius Sicoria. Julius. Mel, humupa na nga ang tensyon dito sa North Avenue matapos pansamantalang itigil ng demolition team ang pag-iba sa bahay ng mga taga-North Triangle Barangay Pag-asa, Quezon City. Kasunod yan ang TRO na ipinalabas ng QCRTC Branch 226 laban sa demolition team. Kaya nga, Mel, sa mga oras na ito ay nakakadaan na ang mga sasakyan dito sa northbound lane ng EDSA North Avenue matapos maparalisa ang daloy ng trapiko dito kanina. Maaga pa lang, hindi na makadaan ang mga sasakyan sa northbound lane ng EDSA North Avenue. Kapit bisig na pumwesto sa gitna ng kalsada ang mga kabataang ito bilang protesta sa demolisyon, pero inawat sila ng mga pulis. Yun nga lang,
Ang mga matatandang residente namang ito ang pumaralisa sa daloy ng trapiko. Naglagay sila ng bangko sa kalsada at humiga pa ang ilan sa kanila. Pilit din nilang pinapaalis ang mga sasakyang dumaraan. Kaya naman perwisyo ang dulot nito sa mga motorista. Ganyan pa kami noon eh. Oo. Kami dulo. Ang haba. Mga ilang oras na ba kayo naghihintay po? Tagal na eh. Oo. Dapat pinapadahanan yan dyan. Hindi. Nabalar kami. Late na kami sa delivery. Galit naman ang mga pasaherong nakausap namin. Naglakad na sila. Umabot lang sa kanilang destinasyon. Wala pa doon. Galing akong Campaginaldo eh. Wala kang magawa. Dapat malinis ito. Traffic masyado. Oo. Ay, maglalakad na muna ako punta sa unahan. Mag-aalauna ng hapon nang muling sumiklab ang gulo. Nagliliparan ng malalaking bato, kanya-kanyang iwas ang mga tao. Ayon sa mga pulis, sa mga residente raw nagsimula ang pambabato na ginantihan na rin kalaunan ng demolition team. Ang nambabato yung mga residente, yung silang ng bato. Gumanting lang yung mga tinamaan siguro ng mga demolition team. Ako'y sumusuporta sa mga tao na nakikibaka para sa kanilang mga tahanan. Dahil sa tensyon, napilitan na tuloy ang mga bombero na bombahan ng tubig ang mga residente. 12 sugatan, kabilang ang 4 na pulis, 2 sibilyan, 2 taga-MMDA at 2 bombero. Sa gitna ng gulo, di naman nagpatinag ang ilang residente sa kanilang hanap buhay. Sa lugar na ito kasi nagbebenta ng karne ng kambing. Wala kaming tirahan dito ngayon kahit naghanap buhay na nito sa tabi. Kaya yan ang inano namin, bigla na lang kami idinimuli dito, wala malang abiso. Tutuloy talaga namin kahit sa tabi-tabi lang. At kung may mga nagmamatigas na residente, meron din namang ilang kusa ng lumikas. Kanya-kanya silang bit-bit ng mga gamit. Ihahatid sila ng truck ng National Housing Authority papuntang Rodriguez, Rizal, kung saan naroon ang relocation site. Buhay at kinabukasan ng pamilya namin na nakasalalay dito. Bahagi din kami ng pag-unlad. Kaya kumalis lang yung mga demolition team, tatahimik ang mga tao. Wala kami pinakikiusap. Buksan ulit ang negosasyon. At kahit masakit man sa loob, wala na raw magagawa si Fe Padilla. Kahit pa magdadalawang dekada na raw siyang nakatira sa North Triangle. Binigyan nga kami ng notice pero hindi naman nila sinabi kung anong araw to at saan kami ilalagay. Bandang 3:00 ng hapon, humupa ang tensyon. Pansamantala na kasing itinigil ang demolisyon sa lugar. So mahirap na nga kami, lalo kaming pahihirapan. Nasaan ba ang puso ng gobyerno? Mel, kahit pa itinigil na ang demolisyon, mananatili pa rin daw sa lugar ang may 500 pulis. Magbabantay raw sila dito sa lugar para maiwasan ang sumiklab ang anumang gulo. Lalo pat marami pa rin daw residente ang nananatili rito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julio Segovia.